Hello, peace be with you po. The name of our Lord Jesus Christ. Our topic for this evening, the concern is the good. And then the owner of the heaven and earth is God. All things that the treasure in the heaven and earth, owner is God. Our topic for the concerning is the good. Concerning is the good according God. And then the owner of heaven and earth and the treasure is only God. Our topic for tonight. Good evening po. Ayun po yung ating paksa. Ang paksa po natin, ang may-ari ng langit at lupa, ng mga kayamanan, pati tao ang Panginoong Diyos. At ang pagmamalasakit sa bagay na mabuti. Yun po yung ating paksa sa Tagalog. Concerning about the good. The good is the words of God, the commandment of God. Ganun po. Doon po. Kasi merong lahat po ng nasa sanlibutan, sa Diyos po yun. Kaya kung kayo man ang may-ari ng mga apps, o kayo may-ari ng mga apps, o halimbawa, TikTok, Facebook, o YouTube, kung ano man to, etc. Diyos po yung may-ari nun. Ginagamit lang po tayo ng Diyos sa ating mga bagay-bagay. Ginagamit lang po tayo ng Diyos. Sa Diyos po lahat yan. Kung kayo may-ari ng mga TikTok o kung Facebook. Kung susunod ba kayo sa kanyang utos, ganun. Kasi nga, di ba, pagbabayaran pa ako nila ng commercial dito, ads sa TikTok para lamang dumami ang viewers. Dapat kayo na po ang mag-provide nun, magmalasakit kayo na lagyan nyo ng ads, not me to pay. Kayo na po kasi lahat po tayo lingkod ng Diyos. Ginagamit lang po ng Diyos yung inyong site para sa kanyang mga salita. Pero yung kayamanan na yan, sa Diyos lahat yan. Miski tao sa Diyos. Ganun po. Yung mga nagluluto nga lang ng tinapa, di ba? Nalalagyan nyo ng ads. Tapos, ako pagbabayarin nyo pa sa ads. Yung tinapa nga, nalalagyan nyo ng ads eh. Nagluluto ng tinapa kung paano paggawa ng tinapa eh. Nalalagyan nyo ng ads eh. Siguro, hindi naman siguro nagbabayad doon. Tapos dito, pagbabayarin nyo pa ako ng ads, lahat naman tayo, lingkod ng Diyos. Sa Diyos po lahat ng mga kayamanan, at ang mga tao, sa Diyos po lahat yun. Ginagamit lang tayo ng Diyos, lahat po tayo, ganun. Kaya kung magmalasakit naman kayo, huwag nyo na akong pagbayarin sa ads, ganun po. I-broadcast nyo po yung salita ng Diyos para marami pong maligtas. Ganun po. Hindi yung you prevent the words of God o magiging kaaway pa kayo ng Diyos nun eh. Kaya i-broadcast nyo kahit na wala akong binabayad sa ad. Kayo na po mag-provide sa ad kung kayo man may-ari ng yung nagtuluto nga lang ng pansit, nalalagyan nyo ng ads. Nagluluto ng tinapa, nalalagyan nyo ng ads. O yung nagsasayaw na bold, nalalagyan nyo ng ads. O kita nyo nga, bawal sa Diyos yung mga bold na yan.
Saniya ng pagkakasala, yung mga nagsasayaw na nakahubad o nakabikini o saniya ng pagkakasala. Nakakadumi po ng isip yun, yung mga ganun, sani sila. Diyos po may-ari at saka yung tao siya may-ari. Tapos yung pagmamalasakit sa bagay na mabuti, yun po yung ating paksa. Our topic tonight, heaven and earth, and then the treasure from God is the honor of God, and then the concern about the good, our topic in the English words. Ganun po, yun po yung ating paksa. Ang pagmamalas po. Kasi kung ikaw ang may-ari ng apps na yan, o ng TikTok, ng kung ano man to, dapat nabubuhay ka magpakailanman. Ang may-ari ng lahat ng mga bagay, Diyos. Kasi siya yung nabubuhay magpakailanman eh. Yung mag-ama. Hindi po tayo ang may-ari, ginagamit lang tayo ng Diyos. Para, halimbawa, magmamalasakit ba kayo sa bagay na mabuti, ganon. Sinusubok lang kayo ng Diyos. Kasi yung katawan ng tao, parang dala ng Holy Spirit, pagka yung gagamitin ka ng Diyos, ganon. Ang pagmamalasakit sa bagay na mabanan mo, dapat nabubuhay ka magpakailanman. Ganon. Hindi ka naman mabubuhay magpakailanman eh. Ganon. Kaya ginagamit lang tayo ng Diyos. Kaya kung susunod ka ba sa Kanya, dapat you partake the good, the gospel. Ganon. Tagdan nyo na lang. Kasi nga siya yung nabubuhay magpakailanman eh. Kung ikaw may-ari ng kayamanan mo, ang apps mong yan, dapat nabubuhay ka magpakailanman. Ganon. Kaya may-ari ng lahat ng mga bagay yung Diyos. Yun po yung ating paksa. Ito po ang sabi ng yung kayamanan sa Diyos po yun. Ginagamit lang po tayo ng Diyos kung susunod tayo sa utos. Ganon. Kasi kung tayo may-ari ng ating kayamanan, dapat nabubuhay tayo magpakailanman, di ba? Siya yung may-ari. Ginagawa niya lang damit yung tao. Ganun. Ginagawa niya lang templo yung tao na kayang spirit. Kung susunod ka ba sa kanya o hindi. Kung sumunod ka, maliligtas ka. Ito sabi po ng banal na kasulatan. Kasi yung kayamanan, yung langit at lupa, sa Diyos yun. Ito po sabi ng Panginoong Diyos dito sa sa may sa 41, dito po sa may 24:1 ng mga awit. Dito po sa 24:1 ng mga awit. Kasi kung tayong may-ari ng ating mga kayamanan, nabubuhay tayo magpakailanman. Hindi naman tayo nabubuhay magpakailanman eh. Ang nabubuhay magpakailanman, yung mag-ama, kasi sila may-ari ng tao, ng buong universe, ganon. Ganon. Sila yung may-ari, sila nabubuhay eh. Ginagawa lang tayong bisan ng Diyos, ng kanyang espiritu. Tatalang yung espiritu natin, yung Diyos sa atin, ganon po. Siya po yung may-ari. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito sa mga awit, 24:1. Ang lupa ay sa Panginoon at ang buong narito. Ang sanlibutan at silang nagsisitahan dito. Sa kanya lahat yan eh. Biyano lang tayo yung ginagawa lang tayong damit ng Diyos. Kung sumunod tayo, maliligtas tayo. Kung hindi, hindi ka maliligtas. Kahit na sabihin mong mayaman ka dyan, damit ka lang ng Diyos, ginagawa ka lang damit. Yung tao, siya may-ari, yung nanay natin, tatay natin, hindi tayo may-ari noon, yung kapatid natin, hindi natin sila pag-aari, di ba? Yung mga kapatid natin, kamag-anak, hindi. Pero yung Panginoong Yesus, yung mag-ama, sila yung may-ari, ganun.
Sila yung may-ari ng lahat ng mga bagay. Ganun po, ito po sabi ng banal na kasulatan. Kasi ginagawa lang tayo ng damit ng Diyos eh. Ano lang tayo, yung bihisan lang tayo, parang damit tayo ng Holy Spirit, ng kanyang ng kanyang espiritu. Ito po sabi ng Panginoong Yesus dito. Kasi siya yung may-ari ng tao, yung Panginoong Yesus. Yung kapatid mo, hindi naman natin may-ari yan, di ba? Hindi natin pag-aari yung kapatid natin, yung mga pamangkin natin, hindi. Pero yung Diyos, siya yung may-ari ng mga tao, yung mag-ama po yun, yung Panginoong Yesus. Ito po sabi ng banal na kasulatan sa may 1 Gs 14. Ako ang mabuting pastor at nakikilala ko ang sariling akin. At ang sariling akin ay nakikilala ako, gaya ng pagkakilala sa akin ng Ama. At ang Ama ang pagkakilala ko, at ibinibigay ko ang aking buhay dahil sa mga tupa. Binigay niya kayong buhay para sa mga tupa, para matubos yung kasalanan natin. At mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko at kilang didinggin ang aking tinig. Meron akong tupa, sabi niya. Siya yung may-ari ng tao, yung Panginoong Yesus. Kanya yung tao, siya may-ari kung susunod ka ba. Sila mag-ama, may-ari, di ba? Sabi niya, meron akong ibang tupa na wala sa mga ito. Kasi siya yung may-ari ng tao, ng mga di ba? Yun. At sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Siya yung may-ari ng tao, yun. Ang Panginoong Yesus, sila mag-ama. Hindi nga natin pag-aari yung ating, di ba? Yung asawa mo yan. Pag namatay na, hindi mo na pag-aari yun. Yung kapatid mo, hindi mo pag-aari. Siya yung may-ari yung lahat ng mga bagay, yung Diyos. Siya po. Hindi nagamit lang tayo ng Diyos na bihisan, parang damit lang tayo sa Kanya. Siya ang may-ari, ito sabi ng Panginoong Diyos dito. Kung malinis ka, susunod ka, gagamitin ka ng may-ari, ganun. Gaya itong sa social media, yung may-ari ng mga apps na to, ginagamit ng Diyos yan. Kung susunod ka ba sa Kanya, you have a concern to the good, ganun. Gaya ng ito, you have a concern, you mix the ad, no? Not you to, collect me on the payment, the ads, di ba? Magmalasakit ka na lang pag malasakit mo yung salita ng Diyos. Ito po sabi ng Diyos. Kaya siya yung may-ari kasi ng tao, di ba? Yung Panginoong Yesus, sila mag-ama. Ito po sabi ng, tapos yung iba dyan taong Panginoong Yesus. Meron ba tao na siya may-ari ng tao? Kapatid mo hindi mo nga yun pag-aari Panginoong Yesus siya may-ari ng mga tao sa lahat ng mga bagay Ito po sabi ng Timoteo, pag malinis ka gagamitin ka ng may-ari. Ito po sa 2 Timoteo 2:20, datapot sa isang malaking bahay ay hindi lamang may mga sisidlang ginto at pilak, kundi mayroon din namang kahoy at lupa. At ang iba'y sa ikapupuri at ang iba'y sa ikasisirang puri. Kung ang sino man nga ay malinis sa alinman sa mga ito, ay magiging sisidlang ikapupuri na pinakabanal. Marapat gamitin na may-ari na handa sa lahat ng gawang mabuti. Gagamitin yung katawan mo ng Diyos kung sa ikapupuri ka ba o sa ikasisirang puri. Siya yung may-ari ng tao, yung Panginoong Yesus, sila mag-ama. Ganun po kung ang pagmamalasakit kasi sabi ng Diyos sa bagay na mabuti. Ganun. Ayun po sabi ng Diyos. Kasi lahat ng
Kayamanan sa Diyos yan. Ginagawa lang tayong damit ng Diyos, yung ating katawan, para kung susunod ka ba o maliligtas ka. Kung hindi ka maliligtas. Ganun po yung damit. Ginagawa lang tayong bisa ng Panginoon. Ganun po. Kaya dapat pag magmalasakit po tayo sa mga aral ng Diyos kasi yung Panginoong Yesus nagmamalasakit sa atin eh. Ito, bisan lang tayo ng Diyos ginagawa lang tayong damit niya kung dapat ka o ikapupuri ka ba o ikasisirang puri. O pagka ikapupuri ka, sinunod mo yung utos ng Diyos, maliligtas ka nun. Pagka ayaw mong sumunod, kahit mayaman ka, hindi sa yung kayamanan yan, sa Diyos yung kayamanan. Ang langit at lupa sa Panginoon. Ganun. Ito sabi, no? Ito, binagawa lang tayong bisa ng Diyos Dito po sa Hebreo 1:10. At ikaw, Panginoon, nang pasimula inilagay mo ang kinasasaligan ng lupa. At ang mga langit ay gawa ng iyong mga kamay. Sila'y mga papahamak, datapat ika'y mananatili. At silang lahat ay mga lulumang gaya ng isang kasuotan. Gaya ng isang balabal, sila iyong bibilutin. At sila'y mapapalitang gaya ng kasuotan. Ngunit ikaw rin. At ang iyong mga taon ay hindi matatapos. Ginagawa lang tayo kasuotan ng Diyos kung susunod ba tayo o hindi. Pag sumunod ka, maliligtas ka. Kasi siya yung may-ari ng langit at lupa. Ginagawa lang tayong kasangkapan ng Diyos, di ba? Pag malinis ka, nararapat kang gamitin ng may-ari, di ba? Sabi niya, ganun po. Kasi lahat ng kayamanan sa Diyos yun. Ganun, no? Sa Diyos yun. Ito sabi rin sa mga awit, Sa mga awit. Kasi kung sa yung kayamanan yan, nabubuhay ka magpakailanman. Hindi ka naman nabubuhay magpakailanman di ba? Ito sabi ng Panginoong Diyos dito. Sa may mga awit, 104:1. O Panginoon, pagkasari-sari ng iyong mga gawa, sa karunungan, ginawa mo silang lahat. Ang lupa ay puno ng iyong kayamanan. Kung naman nyo nga, ang lupa ay puno ng kayamanan ng Diyos. Sa kanya yung kayamanan, ginagamit lang tayo niyan ng Diyos. Yung mga nagsisigamit sa sanlibutan, di ba? Ariin na parang walang inaari, nang nagagalak, parang walang ginagagalak. Ganon, sa kanya yung yung langit at lupa, siya may-ari nun. Ganon yung sabi ng Diyos. Gaya rin sabi ng Panginoong Diyos dito, kung siya ay magutom, hindi niya sasaysayin sa iyo. Sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan ay akin, sabi ng Diyos. Ito sabi ng Panginoong Diyos dito. Dito sa mga awit 57. Iyong dinggin aking bayan, at ako'y magsasalita Israel, at ako'y magpapatotoo sa iyo. Ako'y Diyos, iyong Diyos. Hindi kita sasawayin dahil sa iyong mga hain. At ang iyong mga handog na susunugin ay lagi na nga sa harap ko. Hindi ako kukuha ng baka sa iyong bahay, ni ng kambing na lalaki sa iyong kawan, sapagkat bawat hayop sa gubat ay akin. Kanya yun. At ang hayop sa libong burol, nakikilala ko. Ang lahat ng mga ibon sa bundok at ang mga mabangis na hayop sa parang ay akin. Kung ako'y magutom, ay hindi ko sasaysayin sa iyo, sapagkat ang sanlibutan ay akin at ang buong narito. Kung marami ka mang baka dyan, nagbebenta ka ng baka, kung baboy ako, ano pa yun. Sa Diyos lahat yun, kasi siya yung lumalang nun Sila ang mag-amang may-ari, ganon. Ang pagmamalasakit kasi sa mga bagay na mabuti. Kaya, lagyan nyo na lang po ng, don't collect me the payment. Yung partaker the gospel, ganun. Kailangan bumahagi ka sa ebanghelyo. Sabi nga, ang mayayaman sa libutang ito, pagbilinan mo, huwag magmataas ng pag-iisip, pag umasa sa kayamanang hindi nananatili,
kundi sa Panginoon na masaganang nagkakaloob para sa ating ikagagalak. Kasi sa Kanya yung kayamanan niyan. Ang utos sa mga kayamanan, o ipamahagi, di ba? Sabi niya, tapos makipagkaibigan kayo sa kayamanan ng kasamaan. Kasi yung mga ganyang mga kayamanan kasi pagsubok lang ng Diyos yan. Pag sumunod ka sa utos niya, kasi kita nyo yung taong mayaman, hindi siya makapasok sa langit kasi hindi niya nasusunod yung utos. Pero nasunod niya na yung 99%. Isa pa ang kulang sa'yo, sabi ng Diyos, di ba? Ipagbili mo yung kayamanan, ipamahagi mo sa dukha. Sumunod ka sa akin, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Kita nyo ngayon, hindi nakapasok sa kaharian ng Diyos kasi nga, ayaw niya ibenta. Pagkautos kasi ng Diyos, sundin mo kasi yun yung tunay na kaligtasan. Di ba? Isang natitisod sa isang salita, nagiging makasalanan sa lahat. Kasi yung buong utos ng Diyos, yun po yung true salvation. Kaya pag natisod ka ron, hindi ka sumunod, hindi ka na paghaharian ng Diyos nun. Ang taong ayaw sumunod sa utos ng Diyos, hindi po yun na paghaharian ng Diyos. Ganun po, hindi. Ganun po. Kaya sabi ng Diyos dito, di ba yung taong mayaman sabi niya, Panginoon, paano ba ako magmamana ng walang hanggang buhay? Tapos sabi niya sa mayaman, nalalaman mo ang utos, di ba? Huwag kang papatay, huwag kang yung gano'n, di ba? Huwag kang mangalo niya, huwag kang makiapid. Ibigin mo yung ama at ina at yung kapwa, sabi ng binata. Panginoon, nagawa ko ng lahat ng yan Ano pa ang kulang sa akin? Isa pa ang kulang sa'yo. Ibenta mo yung kayamanan mo, ipamahagi mo sa dukha. Sumunod ka sa akin, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Gayon, pagka hindi ka sumunod sa utos ng Diyos, hindi ka na paghaharian ng Diyos noon. Hindi ka makapasok sa Panginoong Yesus at saka sa kaharian ng langit. Ganun. Kasi pagpasok po sa Diyos, yung pagsunod po ng utos. Ganun po. Ito, yung sabi ng Diyos dito sa kayamanan, ito po sabi ng Diyos sa mga kayamanan dito. Kailangan, ito yung gagawin natin sa kayamanan. Ito sabi ng Diyos sa kayamanan, yun ang gagawin natin, sabi ng Panginoong Yesus dito. Dito po sa Lucas 16:9. At sinabi ko sa inyo, makipagkaibigan kayo sa pamamagitan ng kayamanan ng kasamaan. Gagawin mo sa pakikipagkaibigan, di ba? Para yung kaibigan mo. Upang kung kayo'y magkulang, ay kanyang tatanggapin kayo sa mga walang hanggang tabernakulo. Pag kinapos ka pala ng pera, naubos yung kayamanan mo, mapupunta ka naman sa langit, sa walang hanggang tabernakulo. Sa yung sabi ng Diyos sa mga kayamanan, yung kailangan ipapamahagi mo, don't collect me about the odds. You partake the gospel. Kasi yun ang sabi ng Diyos ang pagmamalasakit sa bagay na mabuti. Ang mabuti po yung salita ng Diyos. Kailangan mapalaganap ang salita ng Diyos sa buong sanlibutan. Kaya don't prevent any the commandment of God. Yun kasi yung utos ng Diyos Sabi niya gawin yung alagad ang lahat ng mga bansa, di ba? Sabi niya, sila inyong bautismohan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. At ituro nyo sa kanilang lahat na ganapin ang lahat ng mga bagay na aking pinag-uutos sa inyo. Kasi nagmamalasakit kayo para lamang magkapera, di ba? Hindi po ganun. Ang pagmalasakit sa mabuting bagay sa mga salita ng Diyos. Iba kasi dyan di ba? Sisingilin ka pa sa ads para magkapera sila. Hindi ganun. Yung para lalo silang maging mayaman. Hindi yung madadala naman yung kayamanan sa kabilang buhay. Kasi pag yung pagsubok lang ng Diyos yung mga pag-aari sa sanlibutan. Diba sabi nga
o gamitin sa pagkakaibigan yung kayamanan. Kasi yung pagmamalasakit, sa mabuting bagay, yung sabi ng Diyos. Sabi niya, sa mayayaman, magbigay ka. Sabi rito sa mayayaman, magbigay ka rito. Ako isang kahit santo ka nga lang ako tapos hihingan mo pa ako ng bayad sa ads. Kayo mga bilyonaryo kayo dyan. Di ba? Ito sabi ng Diyos sa mga mayayaman dito. Sabi ng Diyos dito. Kasi pagmamalasakit sa mabuting bagay. Dito po sa unang Timoteo 6:17. Ang mayayaman sa sanlibutan ito, pagbilinan mo na huwag magsipagmataas ng pag-iisip. At huwag umasa sa mga kayamanang hindi nananatili, kundi sa Diyos na siyang nagbibigay sa ating sagana lahat ng mga bagay upang ating ikagala. Na sila'y magsigawa ng mabuti, na sila'y magsiyaman sa mabuting gawa, na sila'y maging handa sa pamimigay, maibigin sa pamamahagi, pamimigay sa pamamahagi. Bilyonaryo ka na isang kahit santo ka lang ako, isingili mo pa ako sa ads. Ganun po yun, dapat ang pagmamalasakit sa mabuting bagay. Ang mabuting bagay yung salita ng Diyos, ganun po. Hindi yung magmamalasakit kayo para yumaman ka na yumaman pagsubok lang ng Diyos yung mga bagay sa sanlibutan. Kung susunod ka ba sa Kanya o hindi. Pag sumunod ka, maliligtas ka. Ganun. Ito sabi ng Diyos dito, ang pagmamalasakit sa mabuting bagay. Pinagmamalasakit ko nga kayo tinuturuan ko kayo para maligtas kayo. Ganun. Kasi sabi sa akin ng Diyos, lahat ng daming mga bulang propeta. Ganun. Wala pa kayo sa katotohanan. Maraming bulaan. Para makapasok kayo sa kaharian ng Diyos, wala kayong pagsuway sa utos. Yun po yung tamang aral ng banal na kasulatan. Ganun po. Ito sabi ng Diyos dito, ang pagmamalasakit sa mabuti. Hindi yung magmamalasakit kayo para kang magkapera. Bawal po yun sa Diyos. Sabi nga ng Diyos walang makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa kayamanan. Di ba sabi niya? Kasi yung pagmamalasakit sa mabuting bagay. Yung mabuting bagay, yung utos po lahat ng Diyos yun. Ganun po. Ito sabi ng banal na kasulatan dito sa Galatia 4:17. May nagmamalasakit sa inyo sa hindi mabuting akala. Subalit, ang ibig nila ay hiwalay kayo upang ipagmalasakit nyo sila. Ayan Datapat mabuti ang ipagmalasakit sa mabuting bagay sa lahat ng panahon at hindi lamang samantalang ako'y kaharap ninyo. Yung magmalasakit ka sa mga aral ng Diyos, sa salita niya, kahit hindi natin siya kaharap, sabi rito. Diba? Sabi niya, doon ka magmamalasakit sa mga mabuti. Yung mabuti, yung mga salita po ng Diyos yun, yung mga aral. Don't prevent you the gospel of God. Ganun po. Don't prevent. You show all the whole words. Don't you prevent. No ask you show the words, the whole word, para you are good man for God. Ganun po. You are servant to God. Ito, basahin ko sa inyo muli rito. Kasi concern about the good, sabi ng Diyos. Pag malasakit, sa bagay na mabuti. Hindi yung nagmamalasakit ka para magkapera ka, hindi. Ganun, hindi ganun. Pangit, pagmamalasakit mo, magsugal ka, hindi ganun. Uminom ka ng alak, hindi ganun po yung pagmamalasakit. Kailangan sa mga bagay na mabuti, yung mga salita po ng Diyos, mga aral. Ito po sabi ng banal na kasulatan, basahin ko po sa inyo muli. May nagmamalasakit sa inyo sa hindi mabuting akala. Subalit, ang ibig nila ay hiwalay kayo upang ipagmalasakit nyo sila. Tatapat mabuti ang ipagmalasakit sa mabuting bagay sa lahat ng panahon at hindi lamang samantalang ako'y kaharap ninyo. Ipagmamalasakit natin yung
salita ng Diyos eh. Ganun. Kayo nga, pinagmamalasakit ko eh, para maligtas kayo eh. Malaman nyo yung katotohanan, di ba? Ganun. Kasi yun yung pagmamalasakit sa bagay na mabuti. Yun po yung salita ng Diyos, mga aral. Don't prevent the words of God for the preach any the prophet of God. You show in the whole world for you servant to God, o di ba, you good man. Ito po, dun yung pagmamalasakit kasi sa mabuti. Ito po sabi ng Diyos dito sa may Roma. Sa pagmamalasakit, di ba sabi ng Diyos sa bagay na mabuti? Yun po yung mga aral niya, yung mga salita para maraming mabuti, maligtas. Kasi nga tayo, pinagmamalasakit tayo ng Panginoong Hesus din, di ba? Pinagmamalasakit niya tayo. Sabi niya ron. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Sa Roma 7:12, kaya nga, ang kautusan ay banal. At ang utos ay banal at mabuti, matuwid at mabuti. O, doon tayo magmamalasakit sa utos ng Diyos. Kasi yun yung pinakamabuti sa lahat eh. Pagka yung nailagay mo sa memory mo yan, sa puso mo, sinunod mo, yun po yung magliligtas sa'yo. Ganun. Yun ang kayamanan na hindi pwedeng maagaw ng sino man. Yung mga salita ng Diyos, pag nailagay sa puso mo, sa memory mo, hindi po kayang nakawin yun. Yung mga salita ng Diyos na sinunod mo na nasa puso mo, ganun po. Doon po yung magmamalasakit tayo sa bagay na mabuti. Ganun po. Kahit na anong mabuti, pwede yun. Huwag lang sa mga hindi yung sa kaibigan mo, turuan mo magsugal, uminom ng alak, hindi yun. Turuan mo ng babae, hindi yun. Doon. Pag malasakit mo yung utos ng Diyos, yung maligtas siya. Gaya ko, pinagmamalasakit ko kayo para maligtas kayo, di ba? Kasi I know the salvation to teach me the Lord, our Lord Jesus Christ, for transferring you. Ganun. Ito po sabi ng banal na sulatan. Basahin ko sa inyo muli. Sa Roma 7:12, kaya nga, ang kautusan ay banal. Ang utos ay banal at matuwid at mabuti. O yun, doon po tayo magmamalasakit sa mga utos ng Diyos. Hindi po yung magmamalasakit ka para magkapera ka. Hindi po ganun. Kaya sa mabuti at matuwid. Kasi tayo, pinagmamalasakit din tayo ng Panginoong Hesus. Ito sabi ng banal na kasulatan dito. Pinagmamalasakit niya rin tayo, di ba? Ibinigay niya nga yung kanyang buhay eh. Dahil para sa mga tupa. Siya may-ari kasi ng mga tao, yung Panginoong Hesus, sila mag-ama. Kaya yung pastor niyong taong Panginoong Hesus, bulaan yun. Tayo nga hindi natin pag-aari yung ating mga kapatid, di ba? O mga anak natin, hindi natin pag-aari kasi mag-aasawa yan eh. At saka mawawala sila sa mundo eh. Di ba? Panginoon, siya may-ari. Bulaan yung mga ngaral nyo, ang tagapagligtas nyo, tao. Bulaan po yun. Ito po sabi ng banal na kasulatan, ang Panginoong Hesus kasi nagmamalasakit sa atin eh. Ito sabi ng ako pinagmamalasakit ko kayo sa mga aral ng Diyos para malaman nyo, maligtas kayo, di ba? Ang Panginoong Hesus din, nagmamalasakit din, di ba? Pinigay niya yung kanyang buhay, pantubos sa kasalanan, Dapat pag malasakit ka sa mabuti, yun po yung sabi ng Diyos. Ito, sabi ng Panginoong Hesus dito, nagmamalasakit siya sa atin dito, sa unang Pedro 5:6. Kaya't kayo magpakababa sa ilalim ng kapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo kanyang itaas sa kapanahunan na inyong ilagak sa kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat kayo'y pinagmamalasakit niya. Pinagmamalasakit niya. Hindi magmamalasakit ka you make the ad for you have more earn in your money, Dapat you concern about the words of God, for your servant to God. Doon po pagmamalasakit po sa mga bagay na mabuti. Ganon. Yung tao, siya may-ari ng tao kasi yung mga tupa, di ba? Meron akong tupa na wala sa kulungan ito, sabi ng Diyos. Yung mga tupa,
O siya yung may-ari ng tupa, yung Panginoong Diyos. Siya may-ari ng tupa, yung Panginoong Yesus. Bulaan yung mga ngaral nyo, ang tao ang Yesus nyo, tagapagligtas nyo. Bulaan po yun. Kinakwartaan lang kayo ng mga ganun. Ito, yung tupa tao yun, yung sa Diyos yun, siya may-ari. Ito po sabi ng banal na kasulatan din dito. Sa mga awit, 95:6-7, o magsiparito kayo, tayo magsisamba, magsiyukot, tayo magsilot sa harap ng Panginoon na may lalang sa atin. Sapagkat siya ating Diyos at tayo bayan ng kanyang pastulan at mga tupa ng kanyang mga kamay. Ngayon kung inyong didinggin ang kanyang tinig, wag din yung pagmamatigasin ang inyong puso. Ayun o, siya yung sabihin tupa, yung mga tao po yun. Siya po may-ari ng tupa, yung Panginoong Yesus, di ba? Kaya sabi nga, ibinibigay ko ang aking buhay dahil sa mga tupa. O, kasi siya yung may-ari ng tao. Meron bang tao ka, ikaw may-ari ng mga tao? Hindi po yun. Diyos po yung Panginoong Yesus. Mga bulaan po yung mga ngarlil ninyo na ang Panginoong Yesus ay tao, ganun. Siya po yung ating Diyos, yung Panginoong Yesus. Dapat kung alam mo yung mabuti, siya may-ari ng yung tupa, yung mga tao. O meron bang tao na pag na-baptize ka, magbibi sa'yo yung Panginoong Yesus? Meron bang taong ganun? O pag na-baptize ka sa Panginoong Yesus, ibibis mo yung kanyang espiritu dahil meron kang pananampalataya sa kanya, di ba? O bibis mo yung Panginoong Yesus. Wala namang ibang nagbibis sa tao kundi yung Panginoong Yesus Siya yung tataan sa tao, yung Panginoong Yesus. Hindi po yung amang tatayan na espiritu, kundi yung Panginoong Yesus. Pero yung espiritu ng Panginoong Yesus, sa ama din yun. Kasi nga, siya yung anak ng ama. Parang si Eva yan, o yung si Eva, nanggaling kay Adan. O tapos si Eva naman, siya yung ina ng lahat ng nangabubuhay, di ba? Sabi ng Diyos. O siya yung ina ng lahat na bubuhay, yung si Eva, di ba? Tapos siya, Panginoong Yesus naman, siya naman yung nagdi-distribute ng espiritu. Pagka na-baptize ka sa Panginoong Yesus, siya yung bibihis sa'yo, siya yung espiritong bibihis sa'yo, hindi po yung ama, kundi yung Panginoong Yesus. O meron bang taong ganun? Bibihis mo yung espiritu ng Diyos na Panginoong Yesus sa buong mundo, yung may sasambalataya. O, di ba? Kaya yung mga ngaral na taong Yesus nyo, mga bulaan po yun, ganun po. Ito sabi ng banal na kasulatan dito. Kasi pag sumampalataya ka sa Panginoong Yesus, yung bibihis mo yung kanyang espiritu. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Sa Galatia 3:25, patuloy. Dapat ngayon, dumating ang pananampalataya ay wala na tayo sa ilalim ng tagapagturo. Sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Sapagkat ang lahat na nangabautismohan kay Kristo ay ibinihis si Kristo. O, bibihis mo yung Panginoong Jesus Pag sumampalataya kang nabaptize, meron bang taong makabibihis sa tao, di ba? Ang nagbibihis sa tao, sabi sa Hebreo, yung Diyos. Yung Diyos yung nagbibihis. Ganoon, siya yung bumibihis sa tao. Patuloy ko, walang magiging Hudyo o Grego man. Walang magiging alipin o malaya man. Walang magiging lalaki o babae man. Sapagkat kayong lahat ay isa kay Kristo. At kung kayo'y kay Kristo, kayo nga'y binhi ni Abraham at mga tagapagmana ayon sa pangako. O meron bang tao na ganun? Yung magtetemplo sa tao, yung Panginoong Yesus.
sa buong mundo yung sasampalataya sa Panginoong Yesus. Siya yung magbabahay sa mga tao. Sabi nga, pag may pananampalataya ka, subukin niyo yung sarili. Kung kayo ay nasa pananampalataya pa, hindi nyo ba nalalaman na si Jesucristo ay nasa inyo o nasa inyo? Yung Espiritu ng Panginoong Yesus tumataan sa tao. Wala na pong iba, ganun po. Siya yung may-ari ng langit at lupa at saka yung mga tao, yung mga kayamanan, kanya yan. Kanya yan, lahat po yan. Ito sabi rin ng banal na kasulatan, no? Kanya kasi ang mga kayamanan at saka mga tao. Gaya rin sabi niya rin dito, sa may Job 41:11. Sinong naunang nagbigay sa akin upang aking bayaran siya? Ano mang nasa silong ng buong langit, ay akin. O, akin yan, sabi niya. Kanya lahat yan, yung tao kayamanan. Ginagamit lang tayo ng Diyos sa kanyang, kung susunod ba tayo sa kanya o hindi. Ganun po. Yun po yung sabi ng banal na kasulatan. Pag sumunod ka, maliligtas ka. Ganon. Kasi yung walang salitang mula sa Diyos, na di may kapangyarihan. Sabi ng Diyos. O pagka hindi mo sinunod yun, hindi ka na paghaharian ng Diyos. Sabi nga ang kaharian ng Diyos hindi sa salita kundi sa kapangyarihan. O pag sinunod mo yung salita ng Diyos, na paghaharian ka niya. Ganun po yun. Ito sabi ng banal na kasulatan din dito. Kasi siya may-ari ng langit at lupa pinagamit mo yung site mo, yung apps mo, para palaganap yung salita ng Diyos, mabuti yun, kasangkapan ka ng Diyos yun. Kung magmamalasakit ka, puro pera lang ng pera, wala kang kaligtasan nun, kasi hindi ka sumusunod sa utos ng Diyos You're not to partaker of the gospel You're servant of the money. Ganun, pagka hindi ka pinagmalasakit yung aral ng Diyos. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Kasi ang pagmamalasakit sa bagay na mabuti, di ba, yung salita ng Diyos? Dahil ang paghahari ng Diyos hindi sa salita, kundi sa gawa, sa kapangyarihan. Ito po sa may unang Korinto 4:20. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi sa salita, kundi sa kapangyarihan. Ganapin mo yung utos ng Diyos para napaghaharian ka, hindi yung sa salita lang. Nananalig ka nga sa Diyos. Puro sa salita lang, wala naman sa gawa. Kaya nga merong hidwang pananampalataya, di ba? Sabi ng banal na kasulatan, meron din sabi ng banal na kasulatan, na sila'y laging nagsisipag-aral at kailan pa man, hindi nakararating sa pagkaalam ng katotohanan. Kasi pagka yung sumunod ka sa utos ng Diyos, napaghaharian ka ng Diyos noon. Pagka hindi ka sumunod, hindi ka napaghaharian, hindi ka maliligtas. Kita nyo nga yung tao mayaman, hindi nakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang napaghaharian kasi ng Diyos yung sumusunod. Sabi ng Diyos, ibenta mo yung kayamanan mo, ibigay mo sa duka, magkakayang kayamanan sa langit, di ba? Sabi niya. Pagka hindi ka sumunod, hindi ka napaghaharian ng Diyos yun. Yun po yung sabi ng banal na kasulatan. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Ang hindi napaghaharian ng Diyos. Kasi walang salitang mula sa Diyos na di may kapangyarihan, di ba? Sabi sa Lucas. Kailangan sumunod ka ron para napaghaharian ka ng Diyos. Marami kasing mga paimbabaw na sabing gano'n ng banal na kasulatan. Ito, marami kasing paimbabaw, sabi rito, sa marami kasing mga nagpapanggap lang na kunyari nakikilala nila yung Diyos. Di ba yung turo ko sa inyo, ang tunay na pagkilala sa Diyos, yung sumusunod sa utos. Yun po yung tunay na pagkakilala sa Diyos. Hindi yung kilala mo yung Diyos, tapos wala ka naman gawa. Kailan may gawa? Sabi ng banal na kasulatan dito, ganito. Dito sa may Tito 16. Sila'y nagpapanggap na nakikilala nila ang Diyos. Ngunit kinakaila sa pamagitan ng kanilang mga gawa. Palibhas ay mga malulupit at mga masuwayin, mga itinakwil
sa bawat gawang mabuti. O yun, kunyari may panampalataya, hindi naman sumusunod. O gano'n, kunwari lang yun ha. Yung mga hindi na pag-aarian ng Diyos yung pagka hindi ka sumusunod. Maraming ganyan no. Miski nga yung kapatid ko sa laman, ganun din Kunyari, nakikilala niya yung Diyos hindi naman sumusunod. Mandurugas. Ganun mo. Kasi ang napag-aarian kasi ng Diyos, yung mga sumusunod lang sa Kanya, ganun yung napag-aarian ng Diyos, gaya sabi rito sa di ba sabi ang pagmamalasakit sa bagay na mabuti? O ang mabuting salita ng Diyos, pag sumunod ka ron, maliligtas ka. Pagka hindi ka maliligtas. Ganun po yun. Ito sabi ng banal na kasulatan dito. Pagka kasi ayaw sumunod sa utos ng Diyos, hindi niya napag-aarian yun. Kahit sabihin pang nananampalataya ka, sa bibig lang, di ba? Wala naman sa gawa. Sabi nga ng banal na kasulatan, di ba? Di ba? Sila nagkukunwaring nakikilala nila ang Diyos. Di ba? Ganun. Yung video ko pong isa, ang tunay na pagkakilala sa Diyos, panoorin niyo po yun. Yun po yung tunay na pagkakilala sa Diyos. Kaya sabi nga ng Panginoong Hesus, di ba? Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, papasok sa kaharian ng langit. Kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama, na nasa langit. Yun po yung maliligtas, yung sumunod sa utos ng Diyos. Yun po yung kalooban ng Diyos, yung pagsunod sa utos. Kasi pagka hindi ka sumunod sa Diyos, hindi kaya napaghaharian. Ito, kahit sabihin pang nananampalataya ka, wala naman sa gawa. Patay nga ang pananampalataya di ba? Na walang kalakip na gawa, sabi ng Panginoong Diyos, di ba? Ito, sabi ng banal na kasulatan, pagka hindi sumunod, hindi na pag-aarian ng Diyos. Siya yung may sabi, yung Diyos Yung Diyos may sabi na hindi niya na pag-aarian yung taong ayaw sumusunod di ba? Gaya ng mayaman, hindi sumunod. Hindi sumunod yung mayaman, di ba? Kahirap-hirap makapasok sa kaharian ng langit ang tao may kayamanan, di ba? Sabi ng Diyos. Magaang pa ang isang kamelyo na pumasok sa butas ng karayom kaysa taong mayaman na nagsisiasa sa kayamanan, di ba? Ganun po. Kailangan sumunod sa utos ng Diyos para napaghaharian niya. Ganun po. Ito sabi namang unang Samuel 8:7. At sinabi ng Panginoon kay Samuel, dinggin mo ang tinig ng bayan sa lahat ng kanilang sinasabi sa iyo, sapagkat hindi ikaw ang kanilang itinakwil, kundi tinakwil nila ako upang wag akong maghari sa kanila. Itinakwil mo ang Diyos pag hindi mo sinusunod yung utos, hindi kanya napaghaharian. Gusto kasi ng Diyos yung may kusang napaghaharian niya tayo para maligtas tayo, ganon. Sabi nga ng Diyos, di ba? Kung kayo magkusa, kayo magsisikain ng buti ng lupain. Ngunit kayo magsitanggi, kay lilipulin ng taba sapagkat sinalita ng bibig ng Panginoon. Ganun, sabi niya, di ba, sa banal na kasulatan. Ngayon, gusto niya yung may kusa. Ganon. Ito, sabi sa Isaias, kailan may kusa? Yung napag-aarian kasi ng Diyos yung sumusunod sa Kanya. Pagka hindi, ililipulin ka ng tabak. Ito po sa may Isaias. Sa Isaias 1:19, kung kayo magkusa at magmasunurin, kayo magsisikain ng buti ng lupain. Ngunit kung kayo magsitanggi at maghimagsik, kayo lilipulin ng tabak, sapagkat sinilita ng bibig ng Panginoon. Sinilita ng bibig ng Panginoon. Ganon. Ganon po, kailangan sumunod po talaga tayo sa Diyos para maligtas po tayo. Ang ating topic, di ba, yung the owner of the heaven and earth and all things, the Father and Son, di ba? Yun yung ating topic. At saka yung pagmamalasakit sa bagay na mabuti. Yung mabuti po, yung salita ng Diyos, yun po yung mabuti. Yun po yung ipagmamalasakit natin. Gaya ng kaya yung mga iba pang mabuti, pagmalasakit natin yun. Pero number 1 is the concern about the words of God. Is a first to the concern. The words of God, one to God, the gospel is spread the universe. Ganun po. God bless po. Our topic
for tonight is done. Thank you for joining this, for watching this. Thank you, God bless to all. Be careful to everyone. Ulit po, thank you for joining.